Amen. Test mic, mic, test. Amen. Amen. Good afternoon, church. Good afternoon, church. Amen. So, tinetest ko lang kung nakikinig kayo. Kamusta naman kayo, guys? Kamusta naman kayo, guys? Ayan, mukhang maraming bagong persons. Mga bagong mukha. Welcome po sa ating church. We welcome you, we welcome you, we love you. So, welcome po dito sa ating church. This is Hope. This is family. Amen. Medyo matagal-tagal po, no, nung previous na nagkaroon tayo ng youth service. Sino yung nakakatanda sa previous youth service natin? Oh, di ba? Sabi ko sa inyo, matagal na eh. Wala nakatanda. O, sino nakakatanda dito nung youth camp? Amen. Ayan. Natatandaan pa kasi we are fire. Fire. Starter. Tandang-tanda. O, eto. Gatong-gatong. Gatong-gatong. Amen. Is still on fire. Praise the Lord. Pero, ngayong back to normal na. Ngayong may pasok na lahat. Punong-puno na yung schedule natin. Even yung life group natin, no? Yung free time natin, hindi na magkatagpo-tagpo sa ating life group. Are we really still on fire? Amen? Are we really still on fire? Ngayong pagkagising mo ng umaga, nagde-devotion ka pa ba? Amen. Praise the Lord. Paggabi, nagde-devotion ka pa ba? Amen. O baka naman, nagpupuyat ka kasi ini-stalk mo yung bago mong crush. Sheesh! Baka naman ini-stalk mo lang yung bago mong crush, napupuyat ka, kaya kinabukasan, ayan na naman, hindi mo na naman nagagawa yung time mo para sa Diyos. This is a real question to us ngayong pasukan na. Are we really still on fire? Amen? Amen. Kung still on fire o hindi kayo, I don't know the answer to that question. Only God knows because it's between you and God. Pero still on fire or hindi, lahat tayo prone na matempt sa sin. Amen? Amen. Pero bakit ganon? Bakit pa tayo natetempt sa sin? Di ba nireceive naman na natin si Jesus Christ as our personal Lord and Savior? Amen? Nireceive nyo ba si Jesus Christ? Amen. Di ba dapat holy na tayo kasi nilinis tayo ng Panginoong Jesus? Amen. Pero bakit gumagawa pa tayo ng kasalanan? Sabi nga dyan sa Roma 6:18, sabay-sabay nating basahin. Na kayo sa kasalanan at ngayon yung mga alipin na kayo. Ayun naman pala pinalayan na daw pala kayo Pero bakit patuloy pa rin tayong nagkakasala? Bakit paulit-ulit pa rin nating ginagawa? Bakit di ko mapigilan? Ayaw ko naman Diba? Kung tinanong nyo na yan sa sarili nyo, don't worry guys, hindi lang kayo yung nagtanong yan. Even si Paul. Paul talked about this in the book of Romans. That's why today, I want to bring you to our topic entitled, Not Free to Sin, but Free Not to Sin. Amen? Siyempre, before anything else, let's pray. Every head's bowed, every eyes closed. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Lord, we want to thank you for this day, Panginoon, that you've given us a time, O Lord, na makarinig ng message mo today. Lord, whatever it is, O God, we pray, Panginoon, that you open our hearts, Panginoon, cleanse it, Panginoon, nang sa gayon,
walang maging hadlang, Panginoon, for us to receive your beautiful message today, O God. And Lord, we pray, Panginoon, that your Holy Spirit will be with us today, Panginoon, and help us, Lord, to comprehend, Panginoon, kung ano ba talaga yung message mo for us today, Lord. May this message, Lord, bring transformation to us, O God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Not free to sin, but free not to sin. Ano daw? English, nakakadugo ng ilong. So, ang sabi daw, hindi ka daw malaya para magkasala. Pero malaya ka na para hindi na magkasalang muli. In other words, gamitin daw natin yung kalayaang tinanggap natin para hindi na tayo magkasala ulit at paulit-ulit. Amen? Amen. Paano nga? Paano ba hindi magkakasala? Di ba kanina ko pa nga sinasabi, ayoko naman Ayoko naman ngang gawin Ayoko naman magsinungaling. Ayoko namang mangupit. Ayoko magkating. Ayoko mangopya sa kaklase ko. Pero di ko kasi mapigilan Di ko mapigilang mangopya. Di ko mapigilang humingi ng sobrang baon kahit di naman kailangan. Hindi ko mapigilang magtamad sa bahay. Hindi ko mapigilang magkunwaring tulog kahit gising naman, di ba? So bakit nga ba? Baka naman kasi hindi mo naiintindihan kung ano yung kalayaang tinanggap mo. Amen? That's why our goal for today is for you to understand kung ano yung freedom na na-receive natin through Christ Jesus our Lord. Amen? Which brings us to our point number 1. I am not free to sin, but I am free not to sin because I am dead to sin. So patay na daw tayo sa kasalanan. Let us read Galatians 5:24. And those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Ayan, English na naman. Ano daw? Ano daw yung pinako sa krus? At pinatay? Yun daw? Flesh. Ano naman kinalaman ng flesh? O yung laman sa Tagalog? Anong kinalaman niya sa kasalanan? Basahin natin sa Tagalog, syempre, para mas maintindihan natin. Sabay-sabay po tayo. At pinatay na makasariling pagkatao, pati na ang masasamang hilig nito. Sabay-sabay nga po nating sabihin, makasariling pagkatao at ang masasamang hilig nito. So the word flesh, dun sa binasa natin, signifies our physical bodies. At ang sinasabi diyan, everything daw na gusto ng ating physical bodies is kasalanan. Do you agree? Amen. Do you agree? Parang di kayo convinced. Do you agree? Yes. Amen. Siyempre, para mas mag-agree pa kayo, let's cite some example. Example number 1. Gusto mong maka-perfect sa exam. Gusto mo ng mataas na grade. Kaya lang, tinatamad ka. So, napag-desisyonan mo, kasi decisionability ka pala-decision ka. Napag-desisyonan mong mangopya na lang. Ayan. Tapos, napag-desisyonan mo pang magkodigo na lang. Ayan. O, then, natapos na yung exam. Mataas yung grades mo, pumasa ka. At, higit sa lahat, with high honors ka. You're so proud of yourself. Palakpakan mo yung sarili mo. Ayan, proud na proud ka. And then, pinagmayabang mo pa sa magulang mo. Ma, baka naman may increase sa baon. With high honors. Ayan, pero, natuwa ba ang pangkatawang lupa mo kasi mataas ang grade mo? Amen. Pero, nagkasala ka ba? Mali mo. Pero, nagkasala ka ba? Mali mo kasi nagkasala ka. Pangalawa, gusto mong gumala.
Yan, usong-uso ngayon yan. Mga estudyante, gustong gumala. Tapos, naghihingi ka ng baon para gumala ka. Hindi ka pinayagan. Hindi ka pinayagan kasi gagala ka eh. Alam mo yung sinabi mo sa magulang mo? Ma, may group project kami. Ngayon, hoy, mukhang nakaka-relate sila. Nagtitinginan na. May group project kami. Tapos, di ka pa nakontento. Di pa nakontento si Mark tsaka si Melvin. Sinabi nila sa parents nila, may babayaran kami sa group project. Ayan. Yun pala, gusto lang mag-milk tea. Shish! Shish! Push? Shish! Gusto lang palang mag-milk tea ni Melvin tsaka ni Mark. Pero nakuha naman nila kasi pinayagan sila eh. Kasi group project daw. Ang tanong, nasatisfy kaya si Mark tsaka si Melvin doon? Yes! Bakit? Pinagyabang pa nga nila kay CK eh. Uy, be! Alam mo ba? Kaya pinayagan ako. Sabi ko, may group project tayo. Binigyan pa nga akong pang milk tea eh. O, diba? Proud na proud pa yan. Pero ang tanong, nagkasala ka ba? Mali mo kasi nagkasala ka. Ayan, gusto nyo pang example? Gusto nyo pa? Sigurado kayo? Example number 3. Usong-uso to ngayon. Are you ready? Masturbation. Masturbation. Premarital sex or sex outside marriage. Sex with the same gender. Usong-uso po to ngayon. Ginagawa even ng mga kabataan. Natatawa tayong lahat. Mukhang nakakatawa, but we know the truth. This is a sin. Pero bakit natin inuulit-ulit? Masarap. Dahil masarap. Kaya nga natin inuulit-ulit eh. Because it satisfies our earthly bodies. It satisfies the flesh. Minsan nga sinasabi pa natin eh, lahat naman ginagawa eh. Let's normalize it. Ginagawa naman ni ba't ako hindi ko pwedeng gawin? And now we're talking. Right? Hindi ibig sabihin na ginagawa ng lahat, it is the truth. At hindi ibig sabihin na ginagawa ng lahat, pwede mo nang gawin. You should stand for the truth. Why? Because you know the truth. At pag ginawa mo yon, knowing the truth, if you compromise it, knowing the truth, you are sinning. Amen? Amen. So, 3 lang to sa examples ng lahat ng mga kasalanan na ginagawa natin na ang gusto lang ay maparangalan or mas satisfy yung physical nating katawan. And we should know that we should be dead in sin. Amen? Kasi pinalaya na tayo ni Jesus Christ. In 1 Peter 2:24-25, let us read. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. 25, sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang naligaw, ngunit ngayon, kayo'y nanumbalik na upang sumunod sa pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Kinakailangan daw mamatay ng ating mga physical na pangangatawan or physical desires para mabuhay daw tayong maguli kasama ni Kristo. To have a new life with Christ. Amen? Amen. Which leads us to our point number 2. I am alive to God in Christ Jesus. Amen. So, patuloy po tayo magbasa sa Romans 6:4. Sa makatuwid, wala pa? Yan. Sa makatuwid, tayo'y namatay at kasama niya sa pamamagitan ng bautismo
tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. And then in verse 11, kaya dapat din bilang patay na. Ngunit buhay para sa Diyos, sapagkat kayo'y Amen. Nakipag-isa na daw tayo kay Kristo Jesus. Ibig sabihin, may bagong buhay na daw tayo kasama ni Jesus. That is why we are called born again. Ibig sabihin, ipinanganak na tayong muli. Not literally, hindi ka ipinanganak ulit na bumalik ka bilang sanggol. Ganun. Tapos, lumaki ka. Pero, spiritually tayo ipinanganak muli. Paano natin ngayon masasabi that we are alive in Christ? Paano natin ngayon masasabi na namumuhay na tayo ayon sa kalooban ng Diyos? Simple lang. Nung di pa natin kilala si Jesus Christ, lahat ng gusto nating gawin ay para masatisfy yung flesh natin. Lahat ng gusto nating gawin ay pang makasariling hangarin. For example, mag-aaral ako mabuti. Para paglaki ko, pagtanda ko, yayaman ako. Papatunayan ko sa lahat na nanghahamak sa akin na mali yung iniisip nila about me. That's pride. Pangalawa, mag-glow up ako. Para yung ex ko, makita niya na sinayang niya ako. Di ba? Nakarelate na kayo ngayon. Di ba? Pride again, pang makasarili na namang gusto yan. Pero, nung tinanggap natin si Jesus Christ, nung nalaman natin lahat ng uri ng kasalanan, nalaman natin na makasalanan tayo, at na-realize natin na kailangan pala natin magsisi. Diba? We have a change of mind. We have a change of heart. And after receiving Jesus Christ, mas gusto na nating gawin yung mga bagay na mapapaluguran ang Panginoon. Amen? Amen. And that is a sign that you are living a new life for Christ. Amen? Amen. Ba't ganun? Hindi ko pa rin talaga kaya Ginagawa ko pa rin, ulit-ulit. Hindi ko pa rin mapigilan gawin yung mga kasalanang alam ko. Baka you were missing something. Which leads us to our point number 3. I am empowered by the Holy Spirit. Amen? Amen. Sabihin nga po natin, I am empowered by the Holy Spirit. In Romans 8:2, let us read. Sapagkat na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na nagbibigay buhay. Amen. Alam ng Diyos na hindi po natin kayang mapagtagumpayan ang kasalanan with our own flesh, with our own will. Sa sarili nating kakayahan. That's why ibinigay niya po ang Holy Spirit for us to be empowered para sa atin na magkaroon ng lakas to overcome the sin. Amen? Nabuhay tayo ulit sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. We are born again to live a new life. Kaya nga dati, di ba, dati tayong masama. Pero napapansin natin na unti-unti, nagkakaroon ng changes sa buhay natin. Unti-unti, gumagawa na tayo ng mabuti. Kung sinungaling tayo dati, unti-unti na lang. Hindi ka na sinungaling everyday, mga 3 times a day na lang. O kung mapagmura ka dati, mga 24 hours a day, ngayon, 2 minutes na lang. O, di ba? May changes because we are empowered by the Holy Spirit. And we know that we can overcome the sin if we allow the Holy Spirit to have a full access to our lives. So that's the answer to your question. Kung hindi mo kayang labanan yung kasalanan, napapatanong ka bakit ulit-ulit mo na lang ginagawa, baka hindi mo inaalaw
yung Holy Spirit na mag-move sa buhay mo. Baka sinasabi na sa'yo ng Holy Spirit na wag mong gawin, pero hindi mo pa rin siya pinapakinggan. Baka sinasabi ng Holy Spirit na mag-devotion ka, pero mas pinipili mo mag-Facebook. Baka sinasabi ng Holy Spirit na mag-devotion ka, magbasa ka ng Bible, pero gusto mong mag-TikTok. Gusto mong kumembot, di ba? Mas pinipili mo yung kagustuhan ng laman mo. At baka sinasabi ng Holy Spirit, mag-fasting ka. Pero ang ginagawa mo, kapitangang bengi, kakalkalan meng kaldero. Oh! Sheesh! Sheesh! Sama? Amen! Amen! In Romans 8:4-5, let us read. Ginawa ito ng Diyos para ang ipinapatupad ng kautusan ay matupad nating mga namumuhay sa patnubay ng banal na Espiritu at hindi ayon sa ating makasalanang sapagkat ang mga taong namumuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng kanilang pagkatao. Pero ang tao namang namumuhay walang ibang iniisip kundi ang Amen. Amen. Malinaw naman po ang sinasabi, no? Na kapag yung nais ng laman yung sinusunod natin, ibig sabihin, namumuhay pa tayo ng ayon sa makasalanan nating pagkatao. Amen. Kaya dapat ngayon, we know this, we know the truth, kailangan nating mamuhay ng ayon sa banal na Espiritu. Sinasabi ko bang madali? Hindi. Dahil bilang isang tao, marami po tayong kahinaan. Marami tayong gustong gawin dito sa mundo. Pero ang sabi po sa Romans 8:26a, tinutulungan tayo ng banal na Espiritu sa kahinaan natin. Mahina ang katawang lupa natin. Therefore, we need the empowerment of the Holy Spirit. Amen? Amen. And to conclude this, hindi madaling mabuhay ng ayon sa banal na Espiritu. Kaya isipin po natin that as if namatay na yung physical bodies natin. Paano yun? Nakakita na ba kayo ng patay? Yung patay ba, pag kinalabit mo, kakalabitin ka pabalik? Creepy. Yung bang patay, pag inaya mong maggala, sasama ba sa'yo? Hindi na, di ba? At yung patay ba na tao, nanghihingi pa ba ng tubig? Naghihingi pa ba yan ng pagkain? Of course not. So ituring po natin na yung physical bodies natin ay namatay na at nailibing na kasama ni Jesus Christ. Bakit? Para lahat ng desires, lahat ng evil desires ng ating physical bodies ay hindi na natin maramdaman. And let us live in the Spirit. Para nang sa gayon, lahat ng gugustuhin natin is ayon sa banal na Espiritu. Amen? Amen. Dahil sabi din sa 1 Corinthians 10:13, sabay-sabay po tayo magbasa. Walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ngunit maasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtugumpayan ito. Amen. Amen. With our physical bodies, we cannot do it. But by the help of the Holy Spirit, we can be sure that we can. Amen? Amen. At alam natin na tapat ang Panginoon. Hindi niya po tayo hahayaang matukso sa mga bagay na hindi natin kayang mapagtagumpayan. At meron pong pangako ang Diyos sa atin dahil siya ay tapat na Diyos. Basahin po natin in Romans 8:28-30. Alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag.
sapagkat alam na ng Diyos noon pa man kung sino-sino ang kanyang at sila'y itinalaga anak na si Jesus para siya ang kaya nga, ang mga taong pinili ng Diyos noong una pa ay tinawag niya para maging kanyang mga anak at ang mga tinawag niya ay itinuring niyang matuwid at ang itinuring niyang ay binigay niya. Amen. Amen. You are hearing this church dahil pinili kayo at tinawag kayo ng Panginoon Diyos. Pinili niya kayo simula pa nung una. Kaya kung ano man yung pinagdadaanan yung kasalanan ngayon, hindi nyo man mapagtagumpayan. This is the promise of God. Hindi niya kayo bibigyan ng mga bagay na hindi nyo kayang pagtagumpayan. And He freely and graciously give His Holy Spirit to each and every one of us para mapagtagumpayan natin yung mundong ito. Sinasabi ko bang wala ng kasalanan? No. Every lingon mo, every moment ng buhay mo, there will be temptation in your life. But God gave you the Holy Spirit for you to overcome this world. Amen? Amen. Can I invite the worship team? Amen. And can we stand? Siguro po, marami sa inyong naguguluhan pa rin. But I want you to think of this. God is a billionaire. And He have a son. It is Jesus. Ngayon, tayo bilang tao, mga pulubi tayo. Ang ginawa ng Diyos dahil sa pagmamahal niya sa atin, binigyan niya ng bilyong-bilyong halaga si Jesus Christ at inutusan niya na pumunta sa atin na mga pulubi. To give everything, every single cents sa atin para makapamuhay tayo na matiwasay ng may magandang kinabukasan. At kung na-receive nyo yung mga pera na yon, babalik pa ba kayo para maging pulubi? I don't think so. That money, guys, is the grace, the salvation, the love of God, and the Holy Spirit na ibinigay sa atin ng Diyos. At ang pagiging pulubi nyo ay ang makasalanan yung pagkatao before. I hope and I pray na sa na-receive nyong message ngayon, hindi na kayo babalik para maging pulubi ulit. Amen?